Mga kabombo, ang isa po sa mga kontrobersiya na naganap nitong pagtatapos ng linggong nakalipas o nitong weekend ay yung pong pagbubunyag ni Senator Amy Marcos na meron daw hong nangyayaring pamimilit at pagbabanta laban sa mga mambabatas, lalo ho sa may Kamara de Representantes, para lamang suportahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang isa po sa mga nababanggit po niya ay posibleng mawalan po yung mga mambabatas ng kanilang proyekto kapag hindi po nila suportahan ang impeachment complaint. Narito mga kabombo, balikan po natin ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Senator Amy Marcos. May posibilidad na aakyat na po sa Senado ang articles of impeachment sa hinaharap, Senator. Ano pong mga paghahanda na ginagawa ko ninyo dito, Senator? Well, hindi umabot sa akin eh. Wala pa ako kasing karanasan sa impeachment. Kaya nag-aaral naman kami yung rules, yung precedents, kasi nangyari na rin dito sa Senado, yung ilang senador, kabisado na nila yung rules. Pero syempre may pag-iiba, no? Binabago kasi yan. At importante rin, makita talaga kung anong itsura ng ipapadala ng House of Representatives. Ako, umalma kasi sa isang testigo, baka nabalitaan ninyo na sinungaling yung Madriaga na yun. Kaya wag siyang magsasalita tungkol sa term sharing. Andun ako eh. Alam ko hindi totoo at marami ring sinasabi na talagang hindi totoo ang mga pangyayari. Nabalita ko na rin yung sa minority at majority, merong biro-biro dito, pati sa mga congressman, na 3 little letters lamang ang ginagamit sa impeachment. FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung project mo, wala kang maiuwi sa distrito mo. Kami sa oposisyon ng Senado, sanay na ako, wala akong project mula pa 2023, inipit lahat. Tapos, ngayon, mas matindi. Hindi na lamang FLR, nasanay na, tagtuyot, sige, okay lang. Pero ngayon, ang bago, OMB. Lahat kakasuhan daw ng ombudsman pag hindi sumang-ayon dyan sa impeachment at hindi pipirma. Kaya kabang-kaba, lalo na yung mga Visayas Mindanao, dahil syempre, hirap sila kapag pipirma sila, maka-Duterte yung taong bayan eh. Tapos, ako, ang latest balita ko, hindi naman OMB, may bago na naman akong 3 little letters, NBI naman ngayon. Sabi, katulad daw ni Jason sa national security violation daw, dahil sinabi ko na 3 beses na yata na-hospital yung presidente. Hindi ko maintindihan kung bakit masama yun. Samantalang admitido naman nila na pumasok ang presidente. Linista ko nga rito. Dahil ang liwaliwanag, noong January 21, sinabi naman na pumunta sa ospital si presidente for medical observation. Pagkatapos bumalik noong January 25, nasa dyaryo naman yan eh. Sila naman nagpaulat. Hindi naman ako nagchichismis. Ang klaro-klaro naman. Pagkatapos may sinabi na naman nung 13 April na nagpa-CT scan nung ilang buwan na kalipas. Pagkatapos may ulat sila, diverticulitis. Di ba kailangan ng colonoscopy yun? Alam nga naman, sarili mo nang gagawa ng sarili mong colonoscopy. Siyempre, pupunta ka sa ospital. Alam nga naman. Kaya nagtataka ako dito sa pasaring nila at babala nila na pwedeng madampot yung nagsasabing may sakit ang Pangulo. Kitang-kita naman, ilang araw rin siyang absent. Diba? Sinabi naman niya na absent siya. Tapos nagsabi naman, nagpa-medical exam, natulog sa ospital. Ano ba masama doon? Nanggaling sa palasyo yung ulat. Ang mahirap kasi, kapag walang medical bulletin, walang nagsasabi ng tapat, na doktor, samantalang nakikita nating humihingal, nakikita nating masyadong payat. Ngayon nga, natutuwa ako, at least kahit papano, medyo mas maliksi na at mas mataba na yung kapatid ko. Sana maglabas sila ng medical bulletin, pareho yan ng drug test eh. Kapag hindi mo pinapakita, nagdududa at nagkikwento yung tao. Listening to your message kanina, concerned pa rin talaga kayo sa health ni Pangulong Marcos? Oo, syempre naman, kapatid ko yan, on one hand, at maliban doon, bilang Pilipino, dapat concerned talaga tayo. Kasi karapatan natin malaman kung ano ang kalagayan ng ating Pangulo at lahat tayo talagang nangangamba kapag mukhang nagkakasakit o humihina, pumapayat ng labis-labis. Have you tried reaching out to him, Senator? Ay, hindi na kami nagkakausap, matagal na eh. Sabi niya 3 years daw eh, sabi 3 years. Parang ganun nga, tama yata. 3 years? Nakikita ko noon sa official function, pero hindi naman kami nag-uusap ng masinsinan.
At yung mga family reunion, hindi na ako pumupunta. Binibisita ko na lang yung nanay ko, mas mainam pa. Opo. Senator, linis po mo tayo ng konti. Regarding po sa 2028 elections, Oo, yeah, may tanong ka pala nun. yes po. Paano po nakaka-apekto yung impeachment ni against VP Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028? Ayun nga ang pinagtatakahan ko eh. Kasi, bakit, para sa akin bakit inaapi ang isang kandidato? Alam mo naman Pilipino, ayaw nating inaapi. Lalong pinapahirapan si Presidente Duterte dyan sa dahig, di ba? Nakakulong, matanda na, may sakit. Lalong iniipit, naka-second round na tayo ng impeachment. Dami-daming problema sa bansa, taas-taas ang gasolina, ang mahal ng presyo ng pagkain. Pero tinututukan pa rin natin, impeachment na naman, second round na naman. Habang ginagawa yung ganyan, wala sa ugali ng Pilipino ang nang-aapi. Ayaw natin yung inaapi ng ganyan. Naaawa tayo sa inaapi. Parang kinakampanya nila si Vice President Sara. Natatawa nga ako labas sila ng labas ng survey, nabagsak na si Sara, habol ng Tulfo, Lenny, etc. Nakahabol na. Kung nakahabol na, bakit pinag-aaksayan pa ng panahon na i-impeach? Mahina naman pala. Nag-uusap po kayo ni VP Sara, Sen? Oo naman. Oo naman. Tungkol sa impeachment. Hindi, alam mo, mas abala talaga siya sa ama niya. Abalang-abala siya na makapunta doon. Kaya sana matuloy na yung biyahe niya. Kasi may rota sila para sigurado may bibisita sa dating Pangulo. May rota sila sa mga kamag-anak, sa kapatid, sa anak lalo. Kaya gusto niya makapunta. Yun ang nasa ulo niya. Parati yung topic niya, yung ICC. Hindi siya masyadong abala sa sarili. Sabi niya, pinasa Diyos na daw niya yun. Saka na lang. So sa tingin po niyo si VP Sara pa rin ang the one to beat sa 2028? Sen? Ay, parang maliwanag. Di ba maliwanag masyado? Kasi nga, unang-una, marami talagang pro Duterte, tapos diskumpiyado sa pamamahala nitong administrasyon. At higit sa lahat, yung nabanggit ko kanina, talagang very Filipino yung naaawa tayo sa inaapi. Bahagi po yan magkakabumbo ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines sa presidential sister, si Senator Amy Marcos. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.